Noong huling araw ng 2022, tila nababalot ng mabigat na lihim ang dormitoryo ng mga manggagawa sa labas ng Makati, Philippines. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang mga pabulong na usap-usapan ay naging malawak na tsismis na nagdulot ng takot at pagdududa sa buong komunidad. Sa likod ng mga pintuan ng lumang paupahang silid, may mga revelasyong lumalampas sa hangganan, mga kahinahinalang transaksyon at mga emosyon na matagal nang kinikimkim hanggang sa sumabog. Habang unti-unting lumilitaw ang katotohanan, naging malinaw na ang kaso ni Monica Agostavia ay hindi lamang tungkol sa maling pag-ibig o pagkakanulo. Isa itong babala kung gaano kabigat ang kapalit kapag ang isang tao ay naligaw ng landas sa gitna ng masalimuot na sitwasyon. Isinilang si Monica noong Agosto 2002 sa Surabaya, East Java, Indonesia sa isang pamilyang may kaya. Ang kanyang ama ay isang kilala at matagumpay na negosyante sa industriya ng hotel at madalas na nasa Australia dahil sa trabaho, kaya't hindi palaging kasama ang kanyang pamilya. Noong 2011, nagbago ang direksyon ng kanilang buhay nang tanggapin ng kanyang ama ang isang bagong posisyon sa Mandaluyong, Philippines. Ayaw nitong manatiling magkakahiwalay ang pamilya, kaya isinama niya ang asawa at si Monica upang doon na magsimula muli. Pagsapit ng Abril 2013, matapos ang halos 2 taong paghahanda at pag-aayos ng mga dokumento, tuluyan silang lumipat sa Mandaluyong at kalaunan ay nakumpleto ang mga legal na proseso hanggang sa opisyal silang maging mamamayang Pilipino. Nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay sa Pilipinas, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Nasangkot ang kanyang ama sa isang seryosong alitang pangnegosyo laban sa isang negosyante sa Surabaya. Mula sa simpleng hindi pagkakaunawaan, lumala ito at umabot sa direktang komprontasyon kung saan bumiyahe pa ang katunggali patungong Mandaluyong. Sa huli, ibinalik sa Surabaya ang usapin upang resolbahin sa ilalim ng batas ng Indonesia. Kinailangan ng kanyang ama na umuwi upang harapin ang kaso at si Monica ay pansamantalang tumira sa isang malapit na kaibigan ng kanyang ama sa Pilipinas. Ngunit hindi doon nagtapos ang sigalot. Kumalat pa ito hanggang Jakarta at nagdulot ng mas mabigat na epekto. Habang dumarami ang sangkot, lalo itong naging magulo at mapanganib. Noong 2017, umabot sa sukdulan ang trahedya nang paslangin ang ina ni Monica ng isang karibal sa negosyo. Pagkaraan nito, naaresto ang kanyang ama, nilitis at nagsilbi ng 7 buwang pagkakakulong. Nang makalaya siya noong 2018, agad siyang bumalik sa Mandaluyong upang makita ang anak matapos ang mahabang pagkakahiwalay. Ngunit hindi siya maaaring manatili dahil sa trabaho at sa mga obligasyong pinansyal. Sa halip na isama si Monica pabalik ng Indonesia, nagpasya ang kanyang ama na manatili siya sa Pilipinas. Naniniwala siyang mas mataas ang kalidad ng edukasyon doon, mas international ang kapaligiran at mas malaki ang oportunidad sa paglinang ng wikang English. Matapos ang mga nagdaang karahasan, iniisip din niyang mas ligtas doon para sa kanyang anak. Gayunpaman, sa likod ng mga dahilang ito, hindi niya nakita ang mga pagsubok at matinding pag-iisang haharapin ni Monica. Noong Nobyembre 2018, nagpakasal muli ang kanyang ama at bumalik si Monica sa Surabaya upang dumalo. Doon niya unang nakilala ang kanyang madrasta at ang bagong pamilya. May alinlangan man sa simula kung matatanggap siya, mabilis itong napawi nang maramdaman niya ang mainit at tapat na pagtanggap ng lahat. Unti-unting nabuksan ang kanyang loob at naniniwalang bahagi na siya ng bagong pamilyang iyon. Kaya't pagkatapos ng kasal, bumalik siya sa Mandaluyong na mas magaan ang pakiramdam at nagpatuloy sa pag-aaral.
Masigasig niyang tinapos ang senior high school at nagtapos noong kalagitnaan ng 2020 kasabay ng pandaigdigang krisis pangkalusugan dulot ng COVID-19 kaya ginanap lamang online sa Zoom ang kanilang pagtatapos dahil sa mahigpit na health protocols. Pagkatanggap ng diploma, agad siyang naghanda para sa pagsusulit sa kolehiyo at nagbunga ang kanyang pagsisikap nang makapasa siya sa Jose Rizal University sa Mandaluyong. Noong Setyembre 2021, opisyal siyang nagsimulang pumasok sa universidad, dala ang pag-asang makapagsimula ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Lumipas ang 5 taon at unti-unting naramdaman ni Monica ang katahimikang matagal na niyang hinahangad. Tinanggap siya ng kanyang madrasta na parang sariling anak at ipinadama ang pag-aaruga at malasakit na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may matibay siyang sandigan. Gayunpaman, hindi nito napunan ang presensya ng kanyang ama na nananatiling abala sa trabaho sa Jakarta, ngunit patuloy na nagpapadala ng buwanang suporta upang matiyak na maayos ang kalagayan ng anak. Nagbago ang takbo ng kanyang buhay noong Agosto 2022 nang makatanggap siya ng mensahe mula sa isang lalaking nagngangalang Ridwan Erlanga, isang taong hindi niya kilala at hindi niya alam kung paano nakuha ang kanyang numero. Nang tanungin niya ang ama, doon niya nalaman na si Ridwan ay nakababatang kapatid ng kanyang madrasta. Makalipas ang 1 linggo, nagkita sila sa isang cafe sa Mandaluyong. Magaan ang unang pag-uusap. Nagbahagian sila ng kwento tungkol sa buhay at paglayo sa pamilya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, natuklasan ni Monica na may asawa at anak si Ridwan sa Jakarta at halos 1 taon na rin pala itong nagtatrabaho sa Pilipinas. Panahong nagsisimula pa lamang siya sa universidad. Ipinaliwanag ni Ridwan na naging abala siya sa pag-aayos ng trabaho at buhay sa bagong bansa. Kaya ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong magipag-ugnayan. Sa panlabas, tila maayos ang buhay ni Monica sa Pilipinas. Ngunit sa likod nito ay sapat lamang ang ipinapadalang suporta ng ama at nahihirapan pa dahil sa limitasyon at bayarin sa international bank transfers. Dahil dito, napilitan siyang maging mas independent. Kasama ang kaibigan na si Devin Benevente, nagbukas siya ng online na bentahan ng mga segunda manong damit at kalaunan ay nagsimula rin silang gumawa at magbenta ng handmade perfumes. Hindi man kalakihan ang kita, nakatulong ito sa matrikula at pang-araw-araw na gastusin kahit may mga pagkakataong napapalampas niya ang klase dahil sa sabay na pag-aaral at pagtatrabaho. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin niyang hindi na regular ang padala ng kanyang ama at minsan ay nahuhuli ng ilang linggo o buwan. Nagsimula ang tensyon sa pagitan niya at ng madrasta tungkol sa usaping pinansyal at lalo siyang nasaktan nang malaman niyang magkakaroon na siya ng bagong kapatid. Unti-unti siyang nakaramdam ng pagkalayo at pangamba na baka hindi na siya prioridad. Kalaunan, inamin ng ama at madrasta na dumaranas sila ng matinding problemang pinansyal at hindi na kayang magbigay ng buong suporta tulad ng dati. Dumating ang balitang ito kay Monica na parang bigla ang pagyanig sa kanyang mundo. Sa gitna ng lahat, nanatiling malapit si Ridwan kay Monica. Sumasama ito sa kanya sa pagkain at panonood ng sine at regular na bumibili ng produkto mula sa kanilang maliit na negosyo bilang suporta. Ngunit habang tumatagal, lumampas sa normal na ugnayan ng magtiyuhin ang kanilang samahan. Naging mas personal ang kanilang mga pag-uusap at kilos. Pinili ni Ridwan na itago ito sa asawa niyang si Ranti, umaasang maayos niya ang sitwasyon bago pa lumala. Subalit napansin din ni Ranti ang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa at nagsimulang maghinala. Noong kalagitnaan ng Oktubre 2022,
Nagsabi si Monica kay Ridwan na nais niyang bumili ng iPhone 14 para sa kanyang negosyo dahil luma na ang kanyang gamit na cellphone. Inamin din niya ang hirap ng kanyang kalagayan. Bagamat nais tumulong, marami ring obligasyon si Ridwan sa kanyang sariling pamilya kaya una niyang tinanggihan ang hiling. Ngunit makalipas ang ilang araw, nangibabaw ang emosyon at nagpasya siyang umutang at gamitin ang ipon upang bilhin ang cellphone. Ibinigay niya ito kay Monica sa boarding house ni Devin. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Monica at doon lalong naging mas malalim ang kanilang ugnayan. Pagsapit ng Nobyembre 2022, tuluyan nang lumampas sa hangganan ang kanilang relasyon, bagay na hindi rin tinutulan ni Devin. Ngunit napansin ito ni Nino Pilon na kaibigan at kasama sa tirahan ni Ridwan. Dati ay kilala niya itong pamilyadong tao na sabik makauwi sa asawa at anak, ngunit ngayon ay tila nagbago. Ipinagmamalaki pa ang pagbili ng cellphone at inamin pa minsan sa inuman ang pagiging malapit nila ni Monica. Nabahala at nadismaya si Nino, lalo't kilala rin niya si Ranti at madalas niyang naiisip ang posibleng masamang kahihinatnan ng sitwasyon. Habang mas lalo siyang nabibigatan sa tuwing umuwi sa sariling pamilya sa Makati. Nakonsensya si Nino at nagpasyang hindi na manahimik. Dahil konektado sila Ranti sa social media, matapos ang maraming gabing pag-iisip, nagpadala siya ng mensahe sa English at inilakip ang mga ebidensyang hindi na maaaring itanggi. Ilang litrato ang ipinadala ni Nino kay Ranti gaya ng mga litrawang nagpapakita kina Ridwan at Monica sa mga tagpong lampas na sa hangganan ng isang normal na ugnayan ng magtiyuhin. Hindi lamang iyon. Isinama rin niya ang mga ebidensya ng utang na 50 million Indonesian rupiah na kinuha ni Ridwan mula sa kumpanya. Halagang hindi ginamit para sa pamilya o negosyo gaya ng ipinahayag nito, kundi pinambili ng mamahaling iPhone para kay Monica. Para sa iba, maaaring pakikialam iyon sa pribadong buhay ng may buhay. Ngunit para kay Nino, usapin iyon ng konsensya. Naniniwala siyang may karapatan si Ranti na malaman ang katotohanan tungkol sa asawang kanyang pinagkakatiwalaan. Matapos matanggap ang mensahe at mga kalakip na ebidensya, agad tumawag si Ranti kay Nino upang alamin ang buong detalye kung paano nagsimula at gaano na ito katagal. Hindi siya nahirapang paniwalaan si Nino dahil matagal na niya itong kakilala sa pamamagitan ng mga video call ni Ridwan na madalas pang purihin ito bilang pinakapinagkakatiwalaang kaibigan sa Pilipinas. Gayunpaman, dahil sa halip na kumprontahin agad ang asawa, minabuti ni Ranti na ipaalam muna ang lahat sa ama ni Monica. Nang marinig ang buong kwento, labis ang pagkabigla at galit ng ama. Hindi niya matanggap na nasangkot ang kanyang anak sa relasyon sa kapatid ng kanyang asawa, isang lalaking may sariling pamilya na. Nang makarating kay Monica ang balita, nagalit siya ngunit hindi sa sarili. Ang buong sisi niya ay ibinuhos kay Ridwan at iniisip na ito ang nagsiwalat ng kanilang lihim. Nilinaw agad ni Nino ang katotohanan at harapan niyang inamin kay Ridwan na siya ang nagsumbong. Inihanda ni Nino ang sarili sa posibleng galit ngunit kabaligtaran ang nangyari. Matapos ang mahabang katahimikan, sinabi ni Ridwan na tama ang kanyang ginawa. Inamin nitong siya ay nagkamali at kinailangan niyang harapin ang sariling konsensya. Mula noon, nabalot siya ng pagsisisi. Ang layunin niyang magtrabaho sa Pilipinas ay para sa kinabukasan ng pamilya, ngunit siya ay nalihis sa landas. Noong Lunes, ika-21 ng Nobyembre 2022, biglaang nagsumite si Ridwan ng resignation letter. Tinanggihan ito ng HR dahil may bisa pa ang kontrata hanggang kalagitnaan ng 2023 at may kaakibat na multa kung aalis ng maaga.
Umalingaw-ngaw ang usap-usapan sa trabaho at higit sa lahat, ikinagalit ito ni Devin. Umaasa siya sa suportang pinansyal ni Ridwan mula sa pagbili ng produkto hanggang sa iba pang tulong. Pinilit ni Devin si Monica na kumbinsihin si Ridwan ngunit siya ay tumanggi. Maigpit na binabantayan ni Nino ang bawat kilos ni Ridwan at handang ipaalam kay Ranti ang anumang kahinahinala. May mga pagkakataong sinusubukan pa ring makipag-ugnayan ni Ridwan kay Monica, ngunit napipigilan ito ni Nino. Noong linggo ng hapon, ika-27 ng Nobyembre 2022, nagtungo si Devin sa workshop ni Ridwan, dala ang galit. Ngunit sa halip na si Ridwan, si Nino ang kanyang nadatnan roon. Sa bugso ng emosyon, inatake niya ito at paulit-ulit na sinuntok. Sa gitna ng kaguluhan, sinipan niya si Nino hanggang sa bumagsak ito at tumama ang ulo sa mga paso ng halaman. Napansin ni Devin ang 2 24 pounds gas cylinder sa sulok at isa rito ay may tagas. Kinuha niya ang isa at ginamit itong pambugbog habang nakahandusay ang biktima. Ilang minuto lamang ang lumipas at halos hindi na gumagalaw si Nino. Bago tumakas sakay ng motorsiklo bandang 7:00 ng gabi, nagbanta pa si Devin. Nang gabing iyon, isang residente ang nakadiskubre kay Nino sa sahig ng workshop. May mga pasa at pamamaga ang kanyang katawan at mayroon din siyang matagal ng hika at problema sa paa kaya lalo siyang naging walang laban sa marahas na pag-atake. Sa parehong oras ng insidente, si Ridwan ay nasa ibang lugar at nagtatrabaho. Nang mabalitaan ang nangyari, hindi siya makapaniwala. Dinurog siya ng pagkawala ng kaibigan at ng guilt na siya ang hindi direktang dahilan ng trahedya. Kung hindi dahil sa kanyang maling desisyon, maaaring buhay pa si Nino. 2 araw matapos ang insidente, noong ika-29 ng Nobyembre 2022, inaresto ng pulisya ng Pilipinas si Devin Benevente. Malinaw na naitala sa CCTV sa workshop ang kanyang presensya sa oras ng krimen at siya ay nakasuot ng itim. Nang ipakita sa kanya ang footage, nagulat siya at paulit-ulit na tinanong kung bakit may kamera roon. Sa huli, umamin siya sa pananakit ngunit iginiit na walang kinalaman si Monica at wala raw silang balak na pumatay na gusto lamang umano nilang takutin si Nino. Gayunpaman, ang paulit-ulit na paghampas gamit ang gas cylinder ay nagsalita ng higit pa sa kanyang depensa. Ipinakita nito kung paano maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na kapahamakan ang galit at pansariling interes kapag hinayaan na manaig sa konsensya at batas. Sa mismong oras ng insidente noong linggo ng hapon, ika-27 ng Nobyembre 2022, nasa isang handaan ng pamilya si Monica at napapaligiran ng maraming saksi kaya malinaw ang kanyang alibay. Ipinakita rin ng paunang investigasyon na wala siya sa lugar ng krimen at hindi direktang sangkot sa marahas na pananakit. Gayunpaman, dahil sa dami ng circumstantial evidence, gaya ng alitan ni Nino at Ridwan na umiikot sa kanya, ang lihim at maling relasyon nila ni Ridwan at ang pagiging malapit niyang kaibigan at kanegosyo ni Devin, nagkaroon ng madali ang konklusyon ang mga otoridad na siya umano ang utak sa likod ng krimen. Sa pagdinig ng kaso, lumipad pa mula Indonesia ang ama ni Devin upang tumistigo para sa kanyang anak. Mariin niyang iginiit sa korte na si Monica ang nagplano ng lahat at inilarawan siya bilang mapagmanipulang babae na ginamit ang tiwala ng kanyang anak at pagkatapos ay iniwan itong managot mag-isa. Lalong uminit ang opinyon ng publiko dahil sa mga paratang na iyon. Sa panig ng depensa,
Iginiit ng abogado ni Devin na si Dennis Gerco na ang nangyari ay bunga lamang ng isang marahas na kumprontasyon at hindi planadong pagpatay. Ayon sa kanya, 25 taong gulang pa lamang si Devin, walang naunang record, may maliwanag na kinabukasan samantalang ang biktima ay may mga iniindang karamdaman. Ipinunto niyang maaaring nauwi lamang sa trahedya ang isang mainit na sagupaan at hindi ito sinadyang kitilin ang buhay ng sinuman. Mariing tinutulan naman ito ng prosekusyon. Binigyang diin nila na ang paggamit ng 24-pound na gas cylinder bilang pambugbog sa ulo ng biktima ay malinaw na nagpapakita ng intensyon na magdulot ng matinding pinsala. Naglahad din sila ng mga testigo na nagsabing kilala si Devin sa pagiging mainitin ng ulo at nasasangkot sa gulo kahit sa maliliit na bagay. Para sa prosekusyon, hindi ito aksidente, kundi sinadyang karahasan. Noong ika-29 ng Mayo 2023, naglabas ng hatol ang Mandaluyong Regional Trial Court. Guilty si Devin Benevente sa kasong pagpatay at sinintensyahan ng 25 taong pagkakakulong na may minimum na 12 taon bago maaaring mag-apply para sa parole. Samantala, matapos ang masusing pagsusuri, walang sapat na direktang ebidensya laban kay Monica upang patunayang siya ang nag-utos o nagplano ng krimen kaya siya ay napawalang sala at pinalaya. Pagkalaya, paulit-ulit siyang hinikayat ng kanyang ama na bumalik sa Indonesia at magsimula muli. Ngunit pinili niyang manatili sa Pilipinas kung saan siya ay nasanay at nag-aral sa mga nakaraang taon. Si Ridwan naman, matapos ang paglilitis, ay nagpa siyang tapusin ang kanyang kontrata at bumalik sa Indonesia upang ayusin ang relasyon sa kanyang pamilya. Isang hakbang na dala ng pagsisisi at bigat ng pagkawala ni Nino. Sa huli, ang kaso ni Monica Agustavia ay hindi lamang kwento ng maling mga desisyon. Isa rin itong paalala kung paano ang isang relasyong nagsimula sa pag-aalala ay maaaring lumihis at magbunga ng seryosong kahihinatnan kapag nalampasan ang hangganan ng tama at mali. At dito nagtatapos ang kaso para sa araw na ito. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na kwento.